Magandang gabi sa lahat ng inyong mga solid Sindak Short Stories listener. Ako pong muli si Clay at nais ko pong ipabatid sa inyo, Sir Red, na ako po'y natutuwa sa pag-feature ninyo ng istorikong ito. Ito na siguro yung isa sa mga pinaka nakakatakot kong naranasan sa tanang buhay ko. Hindi ko po masigurado kung ito po ay 2007 or 2008 nangyari. Namatay yung kapitbahay namin dahil sa komplikasyon na dulot ng liver cirrhosis. Naging immediate yung kanyang pagkamatay dahil hindi po ito na-treat agad. Nung huling araw ng lamay nito, lahat po ng mga tao sa kanilang bahay ay napaka-busy at marami din po ang mga nakiramay na tao. Inutusan ako ng nanay kong i-comfort yung asawa nung namatay. Since kababata namin yung mga anak nila at bilang masunurin ako, inakbayan ko si tita habang walang tigil sa kakaiyak habang nakatingin sa kabaong na kung saan tinatanaw ang muka ng kanyang asawa sa pinakahuling saglit. Alam ko naman na bounded tayo ng pamahiin na bawal matuluan ng luha ang kabaong. Siguro'y mahigit kumulang na 1 oras din akong nakatayo na kasama siya hanggang sa nagsimula na yung pamisa. And then fast forward. Nang mailibing na nga yung kapitbahay namin, normal na magsisiuwian na rin po yung mga nakidalamhati. Normal ding araw iyon na talagang dapat tuloy na tuloy pa rin ang buhay kahit na nasadlak sa kalungkutan. Tandang-tanda ko, isang gabi, nanonood pa nga po kami ng telebisyon sa sala ni na mama. Para magkaroon ng visualization, yung sala namin kasi ay harap nun garahe na. Kapag nasa sala ka, matatanaw mo agad yung garahe kasi may bintana siya at katabi niya yung main door. Yung dalawang yun, ako ang unang makakakita kung may parating ba. Yung pwesto ko kasi ay naroroon sa bahaging iyon. Yung garahe po namin ay dead end kasi may room ito. Sabi ni mama sa akin, tingnan ko nga daw kung darating yung tito ko kasi kakausapin niya ito. Bandang 11:00 na po iyon ng gabi. Maya-maya ay may nakita akong dumaan sa garahe. Nakaputi na long sleeves po ito. Approaching siya doon sa garahe namin at animoy papasok na nga doon sa main door. Pero talaga hindi ko rin po ma-explain up until now kung bakit hindi ko nakita o tiningnan yung bahaging ulo. Basta't ang nakita ko lamang po ay yung naglalakad na solidong katawan na nakaputing long sleeves na paparating. So sinabi ko talaga, Sir Red, na "Oh, andito na pala si tito." Nang hindi ko man lang talaga tinitiyak kung siya yun. Basta't talagang maliwanag na may paparating. Sabi ni mama ay buksan ko na daw yung screen. Ang sabi ko na may bukas naman. Pero ilang saglit pa'y wala pang dumaraan kaya talaga nagtaka na rin ako. Walang tito na pumasok sa pintuan ng bahay. Tahimik na tahimik ang ambience. Wala din pong nakapagsalita sa amin. Muling lumapit si mama at tinanong kung nasan na. Ang sabi ko, "Alam ko papunta na rito eh, padiretso na dito." At ang sabi naman ni mama, "Saan? Diyan? Paano didiretso? Pader na yan." Kinabukasan nun, saktong agahan namin. Punong-puno ng katanungan ang aming isipan. Sino yun nakita ko? Hanggang sa bigla kong natanto na hindi kaya't ito yung kaluluwa
ng kapitbahay namin na kalilibing lamang at namatay dahil sa sakit. Maaaring nagtungo lamang siya doon para magpasalamat lalo sa pagtulong namin sa kanyang asawa. Ang tagal na noon, Sir Red, pero kapag napag-iisipan o napag-uusapan namin ang lahat ng ito, parang kahapon lang talaga naganap ang lahat. Sindak. Noong nabubuhay pa si Lola ay naging gawin na namin na dalawin tuwing araw na mga patay si Lolo. Maliliit pa nga po kaming magpipinsan noon at dahil mga bata na between 5 to 10 years old, excited talaga kaming lahat kasi hapon kami umaalis ng bahay at madaling araw na magsisiuwian. Ako po ang panganay na apo at hindi ko na rin naman po naabutan at nakilala ng personal si Lolo dahil dalaga pa daw si nanay nang ito ay mamatay. 1 or 2 a.m. na po nang nakauwi na kami nung araw na iyon. Natulog kami sa bahay hanggang sa magising ako para magbanyo. Nasa second floor yung kwarto namin na paglabas mo ng pintuan may hallway at bubungad agad ng hagdan. Sa sala, merong bintana na makikita mo ang garden, maging yung gate ng bahay. Sa labas po ng gate namin ay may manipis na rampahan na kapag may taong nakasampa doon, lalagpas yung ulo sa gate at makikita mo kung merong tao. Sumadilim sa kwarto namin. Aaminin ko na duwag talaga ako, Sir Red, kapag kailangan kong pumunta sa banyo lalo at ganun kadilim. So pagbukas ko ng pintuan, agad ay inon ko yung ilaw sa hallway na adjacent sa pintuan ng banyo. Hindi ko pa nabubuksan ng ilaw kasi paglabas ng kwarto, ang una mo talagang makikita ay yung window na iyon sa sala. Doon ako napatingin at sure ako na nakakita po ako ng isang lalaki. Katawan niya ang nakita ko at nakasuot pa ito ng barong, pero wala po siyang ulo. Kahit magkagayon man ay feel ko, Sir Red, na nakatingin siya sa akin. Dahil sa nakita ko, hindi talaga ako nakapasok ng banyo. Tumalikod ako ng mabilis at nagmadaling bumalik sa kwarto at muling humiga at pinilit na matulog dahil sa sobrang sindak ko. Kinaumagahan na ikunento ko ito kay Lola at sabi niya, "Hala, baka si Lolo mo yun." Sindak. Ito naman pong susunod na kwento ko ay noong kabataan days ko at kolehiyo na po ako nito. Mahilig talaga kasi ako magtelebabad noon at kahit sino kinakausap ko sapagkat wala talaga akong magawa at wala pa po naman akong boyfriend noon. Nung panahong iyon, uso ang kung tawagin ay call waiting. Si mama rin kasi ay nag-subscribe dahil ayaw din niyang nagbibisi yung linya ng phone namin noon. Isang madaling araw iyon at meron akong kausap. Biglang may nag-beep. So para magka-visualization din kayo, doon sa kinaroroonan kong kwarto, wala pong kahit na anong lampshade. Nakabukas lang yung door at ang dilaw na bumbilya ng hallway lamang ang ilaw na bukas na siyang pumapasok sa kwarto ko. So tulad ng sinabi ko, nag-beep yung phone dahil sa call waiting. Pagsagot ko, hindi ko alam kung si tita ko ba iyon o kasambahay ng kapatid ng lola ko ang tumawag at hinahanap si nanay. Siyempre pasado 12:00 na iyon kung kahit sinabi kong tulog na siya. Ano ang kanyang naisabihin at ako na lamang ang magsasabi. Hanggang sa bigla-bigla, sinagot ako ng, "Namatay na si Lola, babe." At ibinaba agad ang telepono. Hindi ako agad nakasagot sa sinabi niyang iyon.
Lahat halos ng katapangan ko talaga, Sir Red, ng sandaling iyon ay parang nagsibagsakan. Nagpunta na lang ako sa kwarto at ibinalita ko ang nakalulungkot na balita. Ito naman pong susunod na kwento ay related dito po sa ikalawang ibinahagi ko. Umuwi ako galing ng school nung araw na iyon at ito ay sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 5 na ng hapon. Binuksan ko kaagad yung gate dahil talagang uwing-uwi na ako. Naglalakad ako habang hinahanap yung susi sa garahe. Sakto din kasi na may ka-text ako nun. Malapit na ako sa pintuan at pahawak na sana ako sa aming screen door nang mapansin ko na bukas ang pintuan ng bahay. Napasugod ako sa bahay ni na tita na kapitbahay lamang namin. Sabi ko agad pagkapasok ko sa bahay ni na tita, "Tita, may tao na ba sa bahay?" At sabi niya "Ay nako, parang wala pa." Hindi ako nakagalaw sa kinatatayuan ko. Isinama ko nga siya sa bahay namin nang bigla pong nag-ring yung telepono. So agad ay sinagot ko po ito at muli may narinig na naman ako na animoy tinig ng kasambahay nila Lola. Ito na naman siya. Hinahanap ang nanay ko. At tulad ng dati, sinagot ko na wala pa sa bahay dahil nasa opisina pa. Hanggang sa sinabi niyang wala na daw si Lola Luz. Pagbaba ko ng phone, agad ay sinabi ko kay tita ang balitang natanggap ko sa telepono. Hanggang sa sinabi naman niya sa akin na baka daw si Lola Luz lamang daw ang pumasok sa bahay kung kaya't bukas na ito. Maaaring nagpapaalam lamang siya sa amin. Nagkatinginan nga po kaming dalawa at dahil mas duwag pa nga sa akin si tita ay napakaripas po siya ng takbo papalabas sa bahay namin. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng sala at doon ay hindi talaga nakagalaw instantly. Pero dahil wala din akong choice, agad ay nag-sink in sa akin ang balitang natanggap at saka ako nakakilos. Yun na po yung pinakahuling beses na makatanggap po kami ng ganong klaseng mga tawag. Hindi na rin po ako nakikipag-telebabad, lalong-lalo na sa madaling araw. Hindi ko rin po malilimot nung panahon na nagtatrabaho na rin ako. Sa sobrang pagod ko dahil nga sa aking graveyard shift bilang isang call center agent, tulog na tulog talaga ako nung day off ko na iyon. Bihira talagang lumalim ang tulog ko pero nagulantang ako dahil may malalim po talaga na kumalabit mula sa aking hairline hanggang sa bahagya po niyang itinaas yung buhok ko sa aking likuran. Sa sobrang takot ko, pagkatapos kong magising, napagtanto ko na ako lang talaga ang mag-isa sa kwarto. Hindi ko na lamang po inattempt na tumayo at lumingon sa kung saan sa kwarto. Baka kasi may makita akong hindi kaaya-aya. Ang ginawa ko ay pinilit ko na lamang na muling matulog at hanggang sa puntong ito, Sir Red, wala pa akong napagkikwentuhan ng nabanggit kong karanasan. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.